At muli dahil nakabasa na naman tayo ng isang career reaction na video, simple narito na naman tayo. Pero bago yan isang magandang araw muna po sa inyong lahat. Magpanig kayo ng Pinas at siyempre ng mundo naroroon. Sumatin pong lahat ang pagpapala sa araw na to. Mapapareaction ka talaga. Itong mga tito nila, mga kapsyon. Leni Robredo, papasok sa Marcos administration. Sara, masasapawan ni Leni. Ito ang mga title nila rito. Babakas natin dito, mababanag nila na sa pagsilpot ni dating Vice President Leni Robredo. Talagang katulad ng mga plano pa nila nung una pa. Wala pa noong itsura, pero makikita mo na lang na may ganun talaga silang mga plano o intensyon sa kanilang mga ginagawa. At ito na nga, ang dating pa nga rito, pasimple pa itong vlogger na ito na parang kumbaga parang hindi lang sinasadya ba yung pangyayari. At yan ang re-reaction na natin para sa araw na ito. Pero bago yan, mag-subscribe ka muna. Bago pa tayo tuluyan pumalaot, paki-like at siyempre yung munting kalimbang yan i-dot-dot mo na rin. Ayaw pa. Okay. Nung una pa, may mga ganito na tayong nababakas nun. Na simula mula ng banggay ng administrasyong Marcos and Duterte. Dito na ito nagsimulang kumbaga pumlang kita. Umanay. Kahit hindi naman sila nagsasalita yung mga pasimple, mga tahimik lang ba. Mga silent attack muna nung una. Pero mga babakas natin na yung pananahimik nila talagang may pinaplano sila, may binabalak sila. Ang ibig ko sabihin, may kasabay pa nga sila sa pananahimik nilang ito. Sa pagbangga kay Marcos o pagbatikos dito. Siyempre yung media. Natin yan. Na noong mga panahon na yun, nung eleksyon na yun, yung media nasa likod nito ni Robredo. At gano'n na lang ang pagkalungkot at dismay ng anchorman dito nung madeklara na talagang kulilat ito si Vice President Leni. At pakinggan natin itong mga hugot nitong vlogger na ito. Makikita natin na unti-unti talagang pinopromote nito si Vice President Leni Robredo. At siyempre alam na natin yan dahil ito nga midterm election, siyempre marami sila ritong gustong sumubok ulit at kumawala, diba? At pakinggan muna natin itong kanyang nahugot dito. Sa tingin ko, ako 100% sure ako sa government transactions, ipinagpaalam yan si Leni Robredo na mag-guest dito sa forum na ito ng DOST. At siguro, sabi dyan sa taas, so sige, okay lang. Ako sure ako 100% ganyan yung nangyari ka Coffee. Wala tayong inside information pero we've been working with the government. Ganyan yung nangyari dyan. Pinapasok na niya binubuksan na niya talaga yung isipan ng viewers na kung sino man yung nanonood sa kanya. At sa akin din, sa iba, hindi lang naman siya papanood na may mga ganitong mga pagtatangka na kumbaga nagpapahiwatig na sila kung ano yung talagang gusto nila sa Marcos administration ito. At kung bakit sila pag umatake yung mga BBM vloggers, yung administration vloggers, yung Tambi vloggers, talaga sinasabayan din nila ito. Sila na yung bagong pumapapil ngayon, sila na ang bagong ka-unity nito. At kumbaga palibasa alam nila burado na sila sa pagiging traditional na oposisyon. Ang bali tumitinding ngayon at makikita natin na oposisyon lumalabas din Duterte na. At hindi naman ito sabihin mo ibig sabihin ibintahe para sa Duterte ang nangyayari ito. Bagkus ang nangyayari ang ito, nagiging bintahe sa Pinklawan o mga Tambilawan. Dahil sila na nga ang lumalabas na unit team, yung bagong unit team. Mga nakikita natin itong mga ginagawa ng mga Pinklawan vloggers. Ito ang lumalabas sa kanilang mga content ngayon. Unti-unti, 1 year pa naman before yung midterm election, kunti-kunti na lang ipinapasok. Pero ang sa akin dito, ang pinupunto ko dito,
Bakit naisipan natin itong bigyan ng reaction? Hindi lang naman sabihin natin, tinututulan natin, porke basman siya. Malay mo kung talaga nga naman silang nagkakapalagayan loob. Diba? Hindi naman natin tinututulan yun, mga tao lang naman tayo. Ang sa akin dito, para naman, pero talagang ganito talagang gusto kong itermino dito. Parang ang kapal naman. Kapal naman ang ating hiya rito. Kung talagang ganito ang ating papasokin, ususuungin na laro ng politika. Parang kung ikaw mismo yung tao na na-involved, no? Maraming pagkakataon, di ba? 2016, naglaban na sila, nakarating pa nga sila ng korte. Robredo at saka si Marcos. O tapos tumungtong pa ang 2022 sa presidential, naglaban din sila. At alam natin yung mga nakaraan nila na talagang iisa naman inaalipustak, minumura na ang Marcos magnanakaw, diktador, mamamatay tao, siyempre ang dami ng pinatay ng panahon ng martial law. Ito ang mga propaganda nila noon at binabaro sa mga Marcos na tanging Duterte lamang ang kumakalinga rito at kumakandili. Tapos ngayon may naririnig tayong ganito na isang malinaw na pahiwatig na talagang ngayon handang-handa yung kanilang mga sikmura. Handang-handa yung kanilang kalooban na makipagpartner sa administrasyong Marcos. Itong nakikita natin dito. Pero dahil nga may ganyan tayong mga nakikita, mga conclusion din naman sa mga pangyayaring ito. Dahil siyempre matagal na rin tayong nagmamasid at nakikinig sa sa pangyayari sa dalawang ito. Bongbong Marcos at saka si VP Leni Robredo. Alam naman natin na bagamat may mga pahiwatig silang ganito, sa paano naman alam natin ang ugat. Na sasabihin man natin na hindi talaga si Robredo yung original na talagang kalaban ng Marcos dito, kundi yung mga Aquino, yung dilawan na tinatawag yung original. Pero ang mga ugat ng mga isinusulong naman ito, simula pa nung una, mula pa rin sa kanyang asawa na si GC Robredo. Ito nga yung DILG secretary ni Aquino. Doon nag-umpisa ito. Alam natin na yung ugat ng mga isinusulong nito ay galing sa dilawan, sa Aquino. At kaya nga yung propaganda nito hindi na bago. Mula nang lumaban ito ng Vice President na tinalo nga si Marcos at lumaban ng Presidente at tinalo naman siya ni Marcos. Ito na yung narrative nila. Talagang ang Marcos magnanakaw, diktador, anak ng diktador, mamamatay tao. Ito ang hindi dito humihiwalay si Robredo sa mga narrative na ganito na paninira sa Marcos, yung pag-alipusta. At kung isipin mo, dahil may ganito siyang sinaniban, o dito siya sumama, talagang may tuturing mo, nakatumbas na rin talaga siya nung halos 3 dekada, 30 taon mahigit, na ito yung nilalaro ng mga dilawan na propaganda. Anak ng diktador, magnanakaw, mamamatay tao. At hanggang sa nung si Robredo na, ganito pa rin hindi siya nahiwalay sa ganitong mga propaganda, sa ganitong mga paninira ng Marcos. At pagkatapos ngayon, ito ang ating makikita o maririnig at mapapanood. Para talagang, kung ako mismo ito, talagang hindi ko rin masikmura. Talagang may mga ganun sila katibay na mga kalooban para gawin yung ganung bagay. Sa isang taong hindi man sila personal na magkaaway, ay talagang lantaran naman sa publiko, sa buong Pilipinas, sa buong mundo na may ganun talaga silang pangyayari o na nakalipas. Ibig sabihin, hindi naman sila ginagantihan ni Marcos o maghihiganti si Marcos. For delikadisan, ang hirap kayang sikmurahin, hindi ko talaga ma-imagine. Pasensya na itong mga dilawan na ito. Pero ganun talaga ang nararamdaman ko. Sa bagay, sila rin naman, alam ko rin naman na sa katotohanan, talaga isinusuka pa rin nila si Marcos hanggang ng mga dilawang ito.
At napakarami pa rin naman ng mga ito, kahit pa sabihin natin mga loser ang mga yan. Marami pa rin talaga yan. Kaya lang nga, hindi sila umbrat, mas marami yung mga Duterte at Marcos. Alam naman natin, ang totoo lamang nilang layunin naman dito. Dahil katulad nga sinasabi ko, talagang mahirap sikmurain. Na ikaw ay bigla na lamang makikiisa o sasanib ng pagganon-ganon na lamang kung wala ka talagang hinahangad na iba. Sumanib kay Marcos na samantalang napakahaba ng panahon na binubulok mo ang pagkatao sa mga paninira at propaganda. Isa lang ang layunin nila rito, yung hinahangad nila. Kumuha sila ng boto para makatulong sa kanila sa midterm election. Kumuha sila ng boto mula sa mga loyalist ni Marcos. At dahil kung ganito nga na ang daming kulang ni Marcos tapos nakikita ng mga loyalist, hindi nila pinupuna, hindi nila binibira, hindi nila binabatikos, ay malaki ang chance na talagang yung loyalist na hindi sa kanila bumuto nung nakaraan ay maiboto sila. Yun ang talagang object nila dito. Yan ang talagang hinahangad nila. Itong mga pinapalitaw nilang ito na sumasalib na sa administrasyon si Marcos, masasapawan na raw si BP Sara, o na ito ipapalit sa DepEd at aalisin na si BP Sara. Yun lang naman, yun ang talagang hangarin nila. Makakupo ng boto sa mga loyalist. At hindi baling taloy na si Duterte. Total, marami din naman loyalista si Marcos. Ay, hindi na nila kailangan yung mga DDS. Basta dalawa na silang bibira sa Duterte at nang para, kumbaga, di silang dalawa na magsasadib ngayon ng boto nung dating kay Leni at yung dating kay Marcos, yung mga loyalist ni Marcos. Ganun ang nilalaro talaga ng mga taong ito. At siguro kahit ganito lamang ang aking pag-analisa, talagang 100% na ganyan talaga ang mangyayari. Pero hindi 100% na mananalo sila. Pero yun ang talagang hangarin nila. Yan ang talagang goal nila. Kita naman ng una, ito kumbaga, binubulong-bulungan pa lang ito ng mga kaalyado niya, mga liberal. Dati nang binubulong-bulungan ito. Na kung sana, sabi nga ni Trillanes, dapat hindi yung umi-stop. Kahit na talong ganun, nagpapatuloy. Mga ganun-ganun muna. Ito na nga, lumitaw na siya. Dito nga ito nag-umpisa sa DOST na inimbita siya. Inimbita siya rito. At hindi naman natin pinagdududahan na talagang inimbita siya ng DOST na para dun sa kanyang angat buhay na organisasyon niya. At sabi nga hindi naman namimili, siya pa yung parang kumbaga rito nagpapakipot o parang siya pa yung makakatulong ba. Na talaga kung wala siya, talagang wala si Marcos. Parang ganun dating niya, pakonsensya pa siya na wala na, hindi naman ako tumitingin sa kulay. Basta kung saan ako makakatulong, doon ako. Ganun pa ang mga hugot nito. At tingnan natin kung saan makakarating tong mga plastika na naman ito na ginagawa ng mga dilawan. At siyempre nakikilawak na nga ito sa loyalista. Siguro pati itong loyalista, di ganun na rin sigurado ang papapiling. Dalawa sila kontra sa nag-iisang mga Duterte.